Welcome to Vietnam. Birthday to me. Thank you. Xin chào, Vietnam! Yung itsura niya guys ha, Vietnam to sa Agribank. Kasi dyan snacks, may mga tinapa. Yeah, alado ka. Hi! With the perfect view. Hi guys, good morning. It's another day and it's another adventure. So today is very special day kasi guys, today is ang ating kaarawan. I would like to greet you the happy birthday and I wish you the best of everything. Yes, happy birthday to me. Thank you so much. Ikukwento ko pala sa inyo since kakalagpas ko lang ng immigration. I-explain ko na sa inyo yung mga tinanong sa akin kanina. And guys, take note nga pala, it's currently 12:05 AM and ang date pala natin ngayon is September 1, 2025 Monday. So guys, nakita nyo naman sa title kung saan tayo pupunta. So guys, pupunta tayo sa saan? Pupunta tayo sa Vietnam, Hanoi and Sapa. Since madaling araw, September 1, 2025 Monday. So napakabilis ng proseso. So kung nakita nyo kanina, bali dumating ako ng airport mga around 11:47 PM and then nakita ko dun sa parang display, pwede na mag-check-in. So yung pag-check-in guys, usually nasa A15 to 20, nasa pinaka left side. So bali guys, ang naging process pala dun sa immigration, walang pila. So ang mga tinanong sa akin sa immigration guys is, I think mga 3 to 4 questions din. So ang unang tinanong sa akin guys is kung may kasama ba ako. So sabi ko wala. And then pangalawa is for holidays lang. Sabi ko yes, for vacation lang. And then tinanong din ako kung kailan ako babalik. Sabi ko September 6 babalik na rin ako. And then panghuli is tinanong ako kung nagtatrabaho ba ako sa government. So sabi ko hindi. So yun yung apat na tinanong sa akin. So guys, kahit frequent traveler kayo, kahit madalas kayo mag-travel, mandatory silang magtanong. Depende yan sa immigration kung tatanungin pa ba kayo o hindi na. But sa case ko, tinanong pa rin ako. But that's okay kasi kailangan mo lang naman silang sagutin ng maayos and then mag-smile syempre and then batiin sila ng magandang gabi or magandang umaga. So yun yung mga tinanong sa akin guys sa immigration. And take note again guys, walang pila sa immigration as of today, as of now. 12:07. So pumila ako doon mga 12:02. Siguro birthday gift. Birthday gift na rin siguro sa akin ng immigration yon. Na walang masyadong pila, hindi ako pinahirapan mula sa pag-check-in ng luggage, sa pagtanong ng mga questions. So all goods. So ngayon guys, pupunta naman tayo sa mga requirements papunta ng Hanoi, Vietnam. So basically guys, nanggaling na tayo sa Vietnam 2 months ago. Kung natatandaan nyo or kung nanood kayo ng vlog ko, hindi na ito yung first time natin pupunta sa Vietnam kasi nag-Ho Chi Minh na tayo before. Ang mga requirements naman dito guys is wala naman masyado. Of course, mandatory guys, paulit-ulit ko yan sinasabi sa inyo, palabas at pabalik ng bansa, mandatory ang pag-fill out ng e-travel. So guys, tandaan nyo yan ha, huwag nyo kakalimutan. So visa free tayo mga Filipino sa Vietnam. And wala naman tayong kailangan fill upan. So napakabilis lang. So kumbaga, diretso na kayo sa airport, then that's it. Ganun lang. Basta e-travel lang yung kailangan yung fill upan. Okay? Ngayon, since maaga pa, ang flight kasi natin papunta ng Hanoi is 5 AM and then darating tayo doon ng 7:40 AM. So, guys, take note pala, ang Vietnam is behind ng isang oras sa Pilipinas. So, let's say 12:10 ngayon. So, doon sa kanila is 11:10 pa lang. Okay, so 1 hour behind sila and 1 hour advance tayo sa Philippines. Okay, so ayun guys, since maaga pa, 5 AM pa yung flight natin, pupunta muna tayo sa Marhaba Lounge. So tara guys, samahan nyo ako. Pumunta na tayo ngayon ng Marhaba Lounge. Let's go! Ayun
guys, at dito na tayo ngayon sa Marhaba Lounge. So pangalawa tayo kanina sa pila. Kung makikita nyo guys, so wala pa masyadong tao. Nagpapasukan pa lang sila. And pangalawa tayo sa pila. And ayun guys, since andito tayo, so syempre hindi mawawala yung pasta. Yung creamy pasta nila. Ito yung mga kinuha ko dun sa menu. Ito siya guys, papakita ko sa inyo. Ayan. So, creamy pasta, juice, hindi ko alam to, ano ba to, caldereta ba yan? Tapos itong creamy na may, ano ba yan, gulay, na may, ano ba to, ano bang gulay yan? Hindi siya patatas ba yan? So, ayan. So, ayan guys, kakain muna ako, then update ko na lang kayo pagka nakabalik na tayo dun sa boarding gate. Kasi hanapin pa natin hindi pa official yung nakalagay dun sa boarding ticket. So, ayun pala guys, i-re-remind ko lang din pala kayo kapag kami nakita kayong asterisk dun sa boarding ticket nyo, so ibig sabihin hindi pa siya yung final gate, kasi usually from time to time nag-a-update siya, nagbabago yan. So make sure na tinitingnan nyo dun sa display kung ano yung accurate na boarding gate nyo. So ayun lang guys, i-update ko na lang ulit kayo kapag nasa boarding gate na tayo, okay? Ayun guys, andito na tayo ngayon sa boarding gate. So ang boarding gate natin guys is 115. So kanina 112 or 113. So sabi ko sa inyo, 'di ba, kapag sa boarding ticket nyo may asterisk, hindi siya mostly finalized. So always check your boarding gate kasi pa iba-iba siya, especially dito sa NAIA Terminal 3. And ayun guys, i-update ko na lang kayo kapag kadating natin sa Noybay International Airport. Okay? Walk me in the morning sun, tell me I'm a lucky one. I'm riding on the wave of an ocean that I could be brave. Is there anything good on the radio? Xin chào, Vietnam! So guys, touchdown! Nandito na tayo ngayon sa Noybay International Airport. So guys, finally after 3 hours and 10 minutes, nakarating na tayo dito sa Noybay International Airport. Ang gagawin natin is magki-claim tayo nung luggage natin na chinek-in. Magki-claim din tayo ng SIM card and mag-withdraw tayo ng pera. And medyo maturbulence din pala guys papunta dito. So maraming turbulence ang naramdaman papunta dito sa Noybay International, or sorry, sa Hanoi, Vietnam. Again, i-explain ko sa inyo dito ng detailed as a first timer going to Hanoi, kung ano nga ba yung makikita dito, kung ano yung process, ganyan, so and so forth. Ayun guys, nakapila na pala tayo dito sa immigration. So parang katulad lang din pala siya sa Ho Chi Minh na medyo mahaba yung pila dito sa immigration area. So bibigyan ko kayo ng konting sneak peek about dito sa immigration nila dito sa Noybay International Airport. And hindi ko kasi masyado pwedeng ipakita since immigration na to, but yeah, take a look guys. So basically guys, parang Ho Chi Minh nga rin yung immigration nila. So medyo mahaba-haba ng konti yung pila nila. So update ko na lang kayo after ng immigration, and then sasabihin ko sa inyo yung mga process, step by step process, kung ano yung mga dapat yung gawin. And usually wala namang masyadong kailangan fill up na form sa mga ganyan, kasi ano naman, wala naman silang arrival form or visa free naman tayo mga Filipino. So later na lang guys. Ayun guys, tapos na tayo sa immigration area nila dito sa Noybay International Airport, and then dito na tayo ngayon sa baggage claim area. Ito yung itsura niya guys. Yan. So parang katulad nga lang din talaga siya sa Ho Chi Minh yung itsura niya. Ayan yung baggage claim area. I-claim pa natin yung baggage natin since nag-check-in tayo, and then after neto, doon natin i-receive yung binok nating SIM card. And after nun, pagkakuha natin ng SIM card, of course kailangan natin mag-withdraw ng pera. After nun, maghihintay na lang tayo ng bus na binok din natin sa Klook, going to Sapa. Ay, ayun ata yung maleta ko, wait lang, habulin natin. Ito ba yun? Ay, shucks, parang ito nga. Ito ba yun? Ano, hindi ko na matandaan. Ito ba yun? Ay, oo nga, ito nga.
Ayan, ito nga guys. Anyway, nakuha na natin yung maleta. So, ang next na gagawin natin dito guys is kukunin yung SIM card. So, kailangan natin ng SIM card guys para ma-internet and para hindi tayo mawala. So, tara guys, lumabas na tayo. I think custom yung itong area na to. Ayan. So, yan banda, custom yan guys. Lumabas na tayo and then i-claim na natin yung SIM card na binok natin. And don't worry guys, ilalagay ko sa baba yung link na binok kong SIM card. Then guys, just like that, nakalagpas na tayo ng custom. And ito yung itsura niya guys, ito yung bubungad sa inyo pagkalagpas nyo ng custom. Ito siya. So ito yung itsura. So sige, itutur ko muna kayo. So basically ito guys, may money exchange, may SIM card din. Ayan. Tapos meron ding, ito, may mga SIM card na rin guys. So may mga Viettel. O tapos dito kaliwat kanan siya. Ayun, no? Ang kailangan nating hanapin yung binok natin na SIM card sa Klook. Hindi ko alam, hindi ko na matandaan kung ano yung binok ko, pero Vietnam ineme yun eh. Hindi ko na matandaan eh. Pero sige, let's roam around dito sa area na to since maaga pa naman. Ayan. Ito na yung labas niya, parang ano lang, as is naman na labas na siya. And then, ito, yun yung, ito ata, dito ata ako nag-book. And wow, ang haba ng pila guys, sa Agribank. Kasi dyan din tayo mag-withdraw. Ayan, meron ding BIDV, may Autobank, may Vietnambank. So, ang haba. So, wait lang guys ha, isa-search ko muna kung saan ako nag-book ng SIM card. Kasi nakalimutan ko. So, wait lang guys. And yun guys, nahanap ko na yung Vietnam Tourism booth na kung saan doon tayo nag-book ng SIM card sa Klook. So bali guys, kung susundin nyo rin pala tong itinerary na to or kung dito rin kayo magbo-book, sa second floor siya, hindi siya sa first floor guys ha. So umakyat ako ng second floor and then right side, ito papakita ko sa inyo. Ayan, so pagka-akyat ko dyan sa second floor, dito sa escalator, right side, and then makikita nyo tong Vietnam Tourism. And so ito yung itsura niya guys ha, Vietnam Tourism tourist SIM. Pero kung hindi naman kayo nakapag-book ng SIM card, let's say nakalimutan nyo or busy kayo, pwede naman kayong bumili ng mga SIM card dito sa labas ng custom. But again, syempre of course, kapag hindi kayo nag-book sa Klook, mas mahal ng konti. So subok ko na yan guys kasi nung nag-Ho Chi Minh tayo, 'di ba? Hindi tayo nag-book ng SIM card sa Klook, medyo pricey. So much better na mag-book na kayo ng SIM card niyo sa Klook. Okay? Yun guys, dito sa tabi ng Vietnam Tourism SIM, meron din palang mga kainan. So ito siya. Ang pangalan is Hoa and Cafe and Fast Food. So kapag nagutom kayo, pwede kayong kumain dito. Ayan. And usually naman dito guys, yung mga food sa Vietnam is mura. So, pwede kayong bumili dyan, ganyan, yung mga banh mi, mga pho, yan. So, pwede kayong mag-try dito sa mismong airport. But, if hindi naman, then kapag claim nyo ng SIM, and then pagka-withdraw nyo ng pera sa Agribank or sa other ATM, then pwede na kayo mag-proceed sa hotel nyo kung nag-stay kayo sa old quarters ha. Pero sa case kasi natin guys is dediretso tayo ng Sapa. Nakuha na natin yung SIM card dito sa Vietnam tourist SIM. So ang next na gagawin naman natin ngayon guys is magwi-withdraw tayo dun sa Agribank. Kaso guys, di ba kung nakita nyo, sobrang haba nung pila. So lahat gusto dun magpapalit. Lahat doon gusto mag-withdraw. Just to set your expectation, mahaba talaga siya. So ito guys, papakita ko ulit sa inyo. Ayan. So nakikita nyo yung mahabang pila na yan. Ayan yun. So, tara guys, pumila muna tayo dito para makapag-withdraw. Though, meron pa naman akong natitirang dong sa last Vietnam or sa recent trip natin sa Vietnam. Kaso kasi kulang yun. Kasi kung matatandaan nyo is, di ba kailangan pa natin magbayad ng 50% dun sa Lado Homestay. So, yun. Kaya kailangan natin mag-withdraw. Time check pala guys, it's currently 8:44 Vietnam time. So, 10 AM pa naman darating yung bus.
medyo maaga pa naman. Ayun guys, naka-withdraw na pala tayo ng pera sa Agribank. Grabe, almost 45 minutes to 1 hour yung pinila ko. So anyway guys, andito na tayo ngayon sa labas ng airport. Ayan, so makikita nyo parang katulad lang din siya sa airport natin, and parang katulad lang din siya sa airport sa Ho Chi Minh. So ayan, now ngayon, since nag-book tayo ng bus sa Klook na G8 going to Sapa, so ang meet up daw ng bus is sa 1F column F. So guys, para malaman nyo kung ano yung kung saan yung 1F column F, usually guys, ito ayan, nakikita nyo ba yan? Ayan, 8, tapos merong 6, tapos merong for sure 7 to, ayan, 7 1F. So ngayon guys, hahanapin natin yung 1F and then column 1, ganun. So for sure nandito siya banda, ayan. And ito guys, kung mga gusto nyo, may mga taxi din pala, kung gusto nyo may Grab, ganyan, pwede kayo mag-book dyan ng mga taxi or Grab. Pero tayo, since diretso tayo ng Sapa, nakabas tayo guys. Ito na ba yung pila? Ang haba. So ito na guys, 1F tapos number 1, column 1. And ayun guys, konting trivia lang din pala. So today guys nga pala is September 1, 2025. And ngayong araw guys is holiday dito sa Vietnam. So public holiday siya. Ano ba yung meron dito? So Independence Day nila dito sa Vietnam, na kung saan is bibigyan ko lang kayo ng konting idea na kung saan si Ho Chi Minh dineclare niya yung Independence Day laban sa mga France noong 1945. Yung kung bakit medyo marami rin tao ngayon dito sa Vietnam, kasi nga public holiday nila. So yun lang, shinare ko lang naman sa inyo. Ito na yung sasakyan natin papunta ng Sapa, G8. Ayan. So guys, kapag ka nag-book kayo nito, ito yung makikita nyong bus, ayan, G8. Ito yung tsura. Ayan guys, papasok na tayo ngayon sa sleeper bus ng G8. And ito yung sinasabi ko sa inyo guys, kailangan nyo hubarin yung sapatos nyo. Ayun guys, andito na tayo ngayon sa loob ng sleeper bus, na kung saan ang binook natin sa Klook guys is G8. So kanina pinakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng bus. Kulay blue siya na sleeper bus or cabin bus. And pinili ko palang cabin guys is lower cabin. So dito tayo sa baba. But take note guys, magkaiba yung may slight differences yung price ng upper cabin tsaka lower cabin. So dito, ang price pala nito guys is nasa 1,000 something, mga 1,100 something like that. And guys, ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba yung makikita dito sa lower cabin. So tara guys, explore na natin. Ito guys, ayan, kung makikita nyo, meron siyang parang TV. Wow, social. Okay, and then meron din silang free na water, tsaka ito parang wipes. Ayan. Tapos meron din silang ano to, sleep. Okay, nice, cool. And then light. Nice, social Okay, and then yung LCD. Wala nangyari. Sa space naman guys, mas malawak siya. Dito guys, tingnan mo sobrang spacious ng cabin. Ayun kasya ang 2 tao. Meron din dito guys na remote. Ayan, so pwede nyo i-adjust yan, yung higaan nyo. Pwede nyo pindutin yan. Tapos ito, may ilaw tayo dito. Ayun And meron din silang provided na headphone kapag gusto nyo makinig ng music, ganyan. And ano to, call. Okay, ito rin guys, so may charging. May type C na sila guys. Type C headphone, tapos isa pang headphone. And meron din silang seat belt. Ito. Tapos ayan, ipapakita ko sa inyo kung gaano kaluwag. Teka ayan, look. Diba, sobrang spacious ng lower cabin. Then ito yung window, diba? So sulit na sa 1,100
100 pesos going to Sapa from Noybay International Airport. Sobrang sulit na siya. And then meron kayong dalawang option guys kapag gusto nyo i-book to going to Sapa. So una is pwede kayong manggaling sa Hanoi Old Quarters. So pwede kayo dun manggaling, kunyari nagstay muna kayo ng ilang araw sa Hanoi, then gusto nyo umakyat sa Sapa, so pwede yun. Pwede rin nyo rin naman gawin yung ginawa ko, na kung saan is pagkadating ko sa Noybay International, diretso na ako sa Sapa. So it's up to you guys kung ano yung option na pipiliin nyo. Yung travel time pala mula sa Noybay International Airport going to Sapa is 6 to 7 hours. May magpipick up sa ating service, hotel service, kasi provided din nila do homestay. So yun yung kinaganda nung binok nating hotel, kasi provided din nila yung hotel service. Tsaka ito pala guys, so meron pala siyang saraduhan, ayan, for your privacy na rin. So pwede nyo yung isarado, kunyari ganyan. May share pala ako sa inyo kasi kanina dun sa airport maraming nakapila. So I thought na lahat yon is G8 yung binok nila. Yung pala meron kasing isang service na bus company na kung saan is HK. Actually guys, pwede nyo rin itry yun bukod sa G8, and I think mas mura siya ng konti kumpara sa G8, but still parehas lang naman yan na going to Sapa. So I would suggest na pwede nyo rin yun i-book. Hindi ko lang sure kung meron na yun sa Klook, pero sa trip.com pwede nyo i-book yung HK. Ang isa pang madadagdag ko before ko itong tapusin is itong sapatos nyo. Ayan. So kailangan nyo hubarin yung sapatos nyo, tapos may binigay na paper bag para dyan nyo ilagay yung sapatos nyo, tapos ilagay nyo lang dyan sa may gilid. Then meron palang pinrovide silang isang unan, dalawang unan, tapos isang kumot. So ayan, pwede nyo pala itong ibaba, kunyari sobrang liwanag ganyan, so pwede nyo itong ibaba na ganyan, o diba? O tapos pwede nyo rin iangat, medyo ano lang, makunat lang pero ayan, pwede nyo ibaba itong ano tawag dito, yung bintana kapag masyado kayo nasisilaw. Make sure, another tip guys, is wag nyong isasakto sa flight sa pagbaba nyo sa airport, kasi alanganin yon. So make sure na meron kayong allowance na kung saan, halimbawa ako dumating ako sa Noybay International ng 7:40 AM. So ang binok ko na schedule dito sa sleeper bus guys is 10 AM. So laging may allowance, kasi whatever reason na kunyari madelay, syempre dadang ka pa na immigration, magwi-withdraw ka pa, kukuha ka pa ng SIM card, so mga ganon. So kailangan may allowance time kayo, okay? Guys, stopover namin pala dito sa, papakita ko sa inyo. Ito yung stopover namin guys, dito sa Tram Dongni. Ayan. Siguro guys, nag-stopover kami after 1 hour. 1 hour pa lang nag-stopover na. So 1 hour or 30 minutes siguro. And guys, ipapakita ko din pala sa inyo kung ano yung itsura ng bus na binok ko sa Klook. So G8 Sapa open tour siya. Yun yung pangalan ng bus nila. Nakikita nyo guys. Ayan. So ayan yung kulay ng bus namin papunta ng Sapa. Kung makikita nyo, dito sa stopover na to is makakabili kayo ng mga pagkain, ng mga snacks, na pwede rin kayo dito mag-lunch kasi lunchtime na. Okay. So kaya pala guys is after 1 hour nag-stopover na kasi nga lunchtime na. So yeah, it makes sense nga naman kasi umalis kami doon ng 10, tapos ngayon guys currently 11:30 na.
So kaya nag-stop over na kami agad. Quick tour ko lang kayo dito kung ano yung mga pwede nyong mabili. Hindi ko kasi alam to guys kasi first time ko lang din naman pumunta dito. So ito siya guys. So may mga kainan, may mga snacks, may mga tinapay. Diyan guys may kainan din. Tapos doon may CR. So tara guys, lapitan natin. And dito pala may mabibili kayo mga pasalubong din. Ayan no, kung makikita nyo. Ayan, tapos ito yung CR na lalaki tsaka babae. And ayun pala guys, i-add ko na lang din pala. So, take note to ha kapag ito rin yung binook yung bus. Ang akala ko kasi dadalhin yung sapatos. Ayan, dinala ko tuloy yung sapatos ko. Pero kapag nag-stop over kayo, may pinoprovide pala silang mga sleepers. Ayan no. So guys, hindi nyo na kailangan ibaba yung sapatos nyo. Mali na naman yung ginawa ko. So wag nyo na akong gayahin. Ang gawin nyo, since magpo-provide sila ng mga sleepers, actually sa kahit anong bus line, katulad nito, hindi siya G8. Futa, ay sorry. What did he say? Tulad netong bus na to, nagpo-provide din sila ng libreng sleepers. Ayan, katulad din doon sa kabila. Kaya kapag bababa kayo dito guys, tandaan nyo to ha. Kapag nag-stop over din kayo dito, iwan nyo na yung sapatos nyo dun sa loob ng bus. And then magsuot na lang kayo ng sleepers, okay? And ayun guys, paalis na kami dito sa pinag-stop over run namin. And tutuloy na ulit yung biyahe namin papunta ng Sapa. So I think mga around 4 to 5 hours pa. Kasi medyo matagal talaga yung biyahe. At talaga, bundok kasi siya. So yun. Okay guys, so time check, it's currently 2:09 PM. So nagkaroon ng pangalawang stopover dito sa G8 na bus going to Sapa. So ayun guys, may dalawang stopover and hindi ko alam kung magkakaroon pa ng pangatlong stopover going to Sapa. So 2:09 PM na and siguro mga 1 to 2 hours na lang nasa Sapa na, or siguro mga 1 hour na lang nasa Sapa na. And hindi na ako bumaba kasi nung sinilip ko parang same lang din naman din sa unang stopover na mga binibenta, yung mga snacks, mga prutas, ganyan. So ayun guys, hinheads up ko lang kayo in case na mag-avail din kayo ng gantong bus going to Sapa. Hi guys, andito na tayo ngayon sa Sapa, Vietnam. So finally guys, nakarating na tayo dito sa Sapa after 6 hours. So umalis tayo dun sa Noi Bai International Airport ng 10 AM and now is 4 PM na. So mga 6 to 7 hours yung biyahe. Medyo malayo-layo and then nagkaroon ng 2 stops. And yung weather pala guys, parang ngayon malamig, presko siya, malamig, parang Baguio vibes, ganyan yung feeling. And yung temperature mama i-check ko, may magsusundo sa atin going to our hotel na kung saan free siya. So included siya dun sa binook nating hotel sa Ladu Homestay. Yung Ladu Homestay guys is katabi lang niya is Viet Trekking Sapa. So guys, kung gusto niyo rin mag-book doon, ilalagay ko na lang yung link, yung Facebook link or Facebook page nila para hindi kayo may scam. And ayun guys, sa mga babiyahe pala, magdala kayo ng gamot. Kasi talagang sigsag tapos talagang mga bundok yung dadaanan. So make sure lang na magdala kayo ng gamot lalo na sa mga mahiluhin sa biyahe. So make sure lang na magdala kayo nun, okay? Anytime pipick upin na tayo dito ng driver, mga sabi 5 minutes. Kinokontak ako ng driver through WhatsApp. So ayun, guys, update ko na lang ulit kayo kapag ando na tayo sa Ladu Homestay Hotel, okay? Hello guys, andito na tayo ngayon sa hotel
And yung hotel and room tour natin is ilalagay ko na lang sa separate na video para mas magkaroon ng detailed na information dito sa nabook ko na hotel. Siguro kakain muna tayo sa labas, mag-explore lang muna tayo ng konti, and then siguro bibili na rin tayo ng cake para makapag-celebrate na rin ako dito. Syempre, 'di ba, since kaarawan natin. Ayun, basta bukas guys, magkakaroon na lang tayo ng hotel and room tour. Na separate vlog, siguro bukas ko siya gagawin mula sa entrance, mula dun sa prices, mula dun sa kung paano nyo siya ibobook, lahat. So doon guys, sasabihin ko sa inyo in detailed kung paano nyo mabobook to and kung paano nyo mapupuntahan, ganyan, kung ano yung mga services na ino-offer nila dito sa hotel na to. Hello guys, andito na tayo ngayon sa labas ng hotel. So ipapakita ko lang muna sa inyo kung ano yung itsura ng hotel natin na pinagstayan na Ladu Homestay. So ito siya guys. Ayan. So nakikita nyo ba? Yan. So dyan tayo nag-book ng hotel. Proceed na tayo sa kakainan natin. Hello guys! At ayun, andito na tayo ngayon sa Paradise Restaurant. So kaya ko siya napili guys kasi malapit siya sa hotel natin sa Ladu Homestay. Ito nga pala yung restaurant, Paradise Restaurant. Ayan. Tara guys, pumasok na tayo and let's see kung ano yung mga pwede natin kainin dito para at least ma-recommend ko sa inyo kung masarap ba or hindi. Dumating na pala yung order natin. So ang in-order pala natin dito sa Paradise Restaurant is una, of course, kapag pumunta kayo ng Vietnam, hindi naman mawawala ang bun cha. So ito siya guys, bun cha ang in-order natin. And of course, kapag umorder kayo ng bun cha, hindi pwedeng mawala ang spring rolls. And nagdagdag rin pala tayo ng le mixture. So halo-halong prutas to guys. And then with the perfect view. Kakain muna ako guys and update ko na lang kayo ulit. Tapos na pala tayo kumain dito sa Paradise Restaurant. So, ang total pala ng bill natin is 195,000 Vietnamese dong. So, guys, kung gusto niyo rin kumain dito and let's say doon kayo nagstay sa Ladu Homestay, pwede kayo pumunta dito, guys. Mga 3 to 4 minutes lang kapag naka-grab, and siguro kapag naka-motor, mga 1 to 2 minutes lang, something like that. Yun, guys, dito ko natatapusin yung video. So, dito, guys, pinakita ko lang sa inyo yung process mula sa NAIA Terminal 3 papunta sa Noi Bai International Airport, and then from Noi Bai papunta dito sa Sapa. So, I guess, guys, yun lang, and isa-separate ko na lang yung video sa paggala natin dito sa Sapa Center para mas ma-explain ko sa inyo ng detail. And guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at pindutin nyo na yung subscribe button. And I promise you guys, sa mga susunod nating video dito sa Vietnam, mas matitindi, mas exciting at mas kapanibik na big. So I guess yun lang guys. Bye!